Animation, guhit na gumagalaw. Simpleng paliwanag, pero komplikado ang dating. Ito ang mahika ng paggalaw ng mga larawan, paggawa ng mundo mula sa wala, at pagbibigay buhay sa mga linya at kulay. Para sa Pilipino, hindi lang ito pambatang palabas tuwing Sabado ng umaga. Bahagi ito ng ating kultura, isang lengguwahe na lubos nating naiintindihan. Lumaki tayo kasama nito. Sinasaulo natin ang mga theme song. Umiiyak tayo kapag talunan ng bida at nag-cheer kapag nanalo na sila. Ang animation ay salamin ng ating sariling kuwento, ng ating mga pagsubok, at ng ating pinakamalalim na pangarap na ipinapakita sa screen para makita at maramdaman ng lahat. Bakit nga ba ganito kalakas ang kapit nito sa atin? Siguro dahil likas na mahilig magkuwento ang mga Pilipino. Mahilig tayo sa chismis, sa kuwentuhan, sa epiko. Ang animation ay isa lamang, mas makulay na paraan ng paggawa nito. Nagbibigay ito sa atin ng pagkakataong makatakas sa araw-araw na traffic, bayarin at drama sa politika. Sa loob ng ilang minuto o ilang oras, dinadala tayo nito sa ibang realidad. Isang realidad kung saan ang isang bata na may trumpo ay kayang iligtas ang mundo, o kung saan ang mga mythical na nilalang mula sa ating alamat ay kasama nating naglalakad. Ito ay isang makapangyarihang takas, isang biswal na gamot na kusa nating iniinom. Kaya tayo pumipila para sa pinakabagong animated blockbuster at nagsishare ng mga viral indie shorts online. Totoo ang pagmamahal at malalim. Mula sa mga lumang black and white na cartoon noong panahon ng ating lolo, hanggang sa makinis, computer-generated na mga palabas ngayon, laging nariyan ang animation. Ito ay isang laging kasama. Tinuruan tayo nito ng mga aral, pinatawa tayo, at minsan, pinag-isip pa tayo tungkol sa lipunan at sa ating lugar dito. Ang industriya mismo ay patunay ng ating pagiging malikhain at matatag. Ito ay isang larangan kung saan kinikilala ang talento ng Pilipino sa buong mundo, kahit hindi natin laging nakikita ang Made in the Philippines na tatak. Ang ating mga kamay ang humubog sa hindi mabilang na internasyonal na produksyon na nagpapatunay na mayroon tayong kakayahan. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang animation sa Pilipinas, hindi lang tayo nag-usap tungkol sa isang produkto. Nag-uusap tayo tungkol sa isang passion. Ito ay isang sining na nagbibigay trabaho sa libu-libo at nagbibigay saya sa milyon-milyon. Ito ay isang larangan kung saan nagbabanggaan ang iba't ibang ideya at estilo. Sa isang banda, mayroon kang hilaw, mailap na espiritu ng independent animation. Sa kabilang banda, ang makapangyarihan, maayos na makina ng mainstream industry. Parehong nakikipaglaban para sa isang bagay ang magkuwento. Ang tanong ay, kaninong kuwento ang ikukuwento? At paano? Dito nagsisimula ang totoong drama, isang kuwento ng sining laban sa komersyo, ng kalayaan laban sa formula. Ang independent animation, o indie, ay ang rebelde ng mundo ng animation. Ito ang mga obra na nilikha hindi sa loob ng malalaking, air-conditioned na studio, kundi sa mga kwarto, sa mga garahe, o sa isipan ng isang artist na may laptop at sandamakmak na kape. Ang indie ay animation na walang nakakabit na tali. Ito ay pinapatakbo ng purong passion, hindi ng kita o desisyon ng executive. Ang gumawa ang manunulat, ang direktor, ang animator, at minsan, pati ang tagagawa ng kape. Dito mo makikita ang kakaiba, ang experimental, at ang brutal na tapat na mga kuwento na magpapagulo sa isang malaking studio. Ang pinakamalaking lakas ng indie animation ay ang creative freedom nito. Walang boss na magsabi, masyadong madilim yan, o hindi yan bebenta sa mga bata. Kumpleto ang control ng artist. Ang kalayaang ito ang nagbibigay buhay sa mga kakaiba at personal na pelikula. Halimbawa, ang Hayop Ka, The Nympha Di Maano Story ni Avid Leongoren. Ito ay isang nakakatawa, adult-oriented na animated film na tumatalakay sa pag-ibig at social class gamit ang mga anthropomorphic na hayop. Ito ay isang konsepto na maaring tinanggihan ng isang mainstream producer dahil masyadong niche o masyadong risky. Ngunit dahil ito ay isang indie project, ginawa ito ng buo ang pananaw at naging isang kinikilalang hit. Siyempre, may presyo ang kalayaang ito. Ang kalaban ng indie animator ay hindi kontrabida sa kuwento, kundi ang kakulangan sa budget at resources. Laging kapos sa pera, maaring tumagal ng taon ng produksyon dahil ang animator ay maaring may day job para makabayad ng bills. Ang marketing ay madalas na ginagawa sa pamamagitan ng social media at word of mouth. Napakalaking hamon ang pag-abot sa malawak na madla. Ang mga proyekto tulad ng Saving Sally ni Avid Leongoren ay tumagal ng mahigit isang dekada sa produksyon, isang patunay sa tiyaga na kailangan sa indie scene. Ito ay isang mundo ng sakripisyo,
na pinapatakbo ng pag-asa na sulit ikuwento ang kuwento. Sa kabila ng mga hadlang na ito, buhay na buhay ang indie scene. Ito ang kaluluwa ng industriya, ang laboratorio kung saan ipinapanganak ang mga bagong estilo at naratibo. Dito maaring tuklasin ng mga animator tulad ni Carl Joseph Papa sa kanyang mga rotoscope film na Manang Biring at Iti Mapukpukaw, ang mga malalim na personal at hindi pangkaraniwang tema. Ang mga pelikulang ito ay nananalo ng mga parangal sa mga international na festival na nagdadala ng prestihiyo sa bansa. Pinapatunayan nila na ang Filipino animation ay hindi lang tungkol sa mga cute na karakter at happy ending. Maari itong maging malalim, mapaghamon, at isang tunay na gawa ng sining. Ang indie animator ay isang mandirigma na nakikipaglaban para sa kanilang pananaw sa bawat frame na kanilang nilikha. Kung ang indie ay ang rebelde, ang mainstream animation ay ang imperyo. Ito ang mga big-name studio, ang mga tatak na kilala ng lahat na may matatayog na gusali ng opisina, daan-daang empleyado, at multi-milyong pisong budget. Ang mainstream ay tungkol sa paglikha ng nilalaman para sa masa. Ang layunin ay hindi lamang magkuwento, kundi lumikha ng isang blockbuster hit na magbebenta ng ticket, merchandise, at marahil pati ng kiddie meal tie-in sa fast food. Ito ay isang maayos na makina na dinisenyo para sa maximum na abot at kita. Isipin ang mga studio tulad ng Toon City, Snipple Animation, at ang ngayon ay wala na, Phil Cartoons, na nagtrabaho sa mga pangunahing internasyonal na palabas. Ang pinakamalaking bentahe ng mainstream animation ay ang mga resources nito. Mayroon silang pera, teknolohiya, at manpower para makagawa ng mataas na kalidad na animation sa malaking sukat. Ang kanilang production pipelines ay mahusay. Maari silang kumuha ng pinakamahuhusay na artist, manunulat at voice actor. Nagbibigay daan ito sa kanila na lumikha ng mga pelikulang nakamamangha sa paningin na may pinakinis, world-class na kalidad. Isang pangunahing halimbawa ng local na mainstream na pagsisikap ay ang RPG Metanoia, ang unang full 3-dimensional animated Filipino film. Ito ay isang napakalaking proyekto na nangailangan ng suporta ng isang malaking studio, ang Star Cinema, upang buhayin ang ambisyoso, video game-inspired na mundo nito para sa buong bansa. Gayunpaman, ang napakalaking makinaryang ito ay may mga limitasyon. Ang pinakamalaki ay ang creative risk. Dahil malaki ang puhunan, kailangan sigurado ang kita. Ito ay madalas na humahantong sa pagdepende sa ligtas, napatunayang formula. Ang mga kuwento ay karaniwang pampamilya na may malinaw na bida at kontrabida at isang masaya na bibiling ending. Mayroong board of executives, marketing team, at test audience na maaring impluwensya sa direksyon ng paglikha. Ang orihinal na pananaw ng direktor ay maaring mawala sa proseso. Ang pangangailangan na maging kaakit-akit sa lahat ay minsan nagre-resulta sa isang kuwento na hindi lubos na tumatatak sa sinuman. Gayunpaman, ang mainstream animation ang makina ng industriya. Nagbibigay ito ng matatag na trabaho para sa libu-libong Pilipinong animator, rigger, at artist. Ito ang training ground kung saan marami ang nagpapahusay ng kanilang kakayahan. Nagtatrabaho sa mga international na proyekto para sa mga higante tulad ng Disney, Warner Bros. At Nickelodeon. Ang mga studio tulad ng Top Draw Animation at Toon City ay mga haligi ng industriya ng outsourcing na naglalagay ng milyon-milyon sa ekonomiya. Inilalagay nila ang Pilipinas sa global animation map, hindi bilang pinagmulan ng mga orihinal na kuwento, kundi bilang isang powerhouse ng technical na talento. Ang mainstream ang pabrika na nagtatayo ng pundasyon kung saan nakatayo ang buong industriya. Kaya mayroon tayong dalawang mundo, ang indie world, mayaman sa kaluluwa, ngunit kapos sa bulsa, at ang mainstream world, mayaman sa resources, ngunit madalas maingat sa espiritu. Mukha silang magkasalungat, isang klasikong David versus Goliath na setup. Ngunit sa halip na maglaban, paano kung magtulungan sila? Ang kinabukasan ng Philippine animation ay hindi nakasalalay sa pagpili ng isa sa kanila, kundi sa pagtatayo ng tulay sa pagitan nila. Isipin ang mga posibilidad kung ang hilaw, walang filter na pagkamalikhain ng isang indie storyteller ay ipares sa makapangyarihang kakayahan sa produksyon at marketing muscle ng isang malaking studio. Yun ay magiging isang game changer. Ang kolaborasyong ito ay maaring magkaroon ng maraming anyo. Ang mga mainstream studio ay maaring magsilbing incubator para sa mga promising indie project. Maari silang magbigay ng pondo, mentorship, at distribusyon para sa mga short film o pilot episode na nagbibigay sa mga indie creator ng platform
nang hindi lubos na kinokontrol ang kanilang creative vision. Hindi ito kawanggawa, ito ay isang matalinong pamumuhunan. Ang indie scene ay isang gintong mina ng mga sariwang ideya at talento. Sa pamamagitan ng pagsuporta dito, matutuklasan ng mga malalaking studio ang susunod na big hit, ang susunod na kakaibang boses na kayang akitin hindi lang ang lokal na manonood, kundi pati na rin ang pandaigdigang merkado. Ito ay isang paraan upang i-refresh ang kanilang sariling creative pool. Sa kabilang banda, kailangan ding matutunan ng mga indie creator na i-navigate ang business side ng sining. Kailangan nilang maunawaan na para maabot ang mas maraming tao, maaring kailangan ang ilang kompromiso. Hindi ito tungkol sa pagbebenta ng sarili, ito ay tungkol sa strategic collaboration. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga established player, nakakakuha sila ng access sa teknolohiya na maaring magpataas ng kanilang sining at isang distribution network na maaring magdala ng kanilang mga kuwento sa malalayong probinsya at maging sa ibang bansa. Ang gobyerno at mga institusyong pang-edukasyon ay mayroon ding papel na gagampanan sa pamamagitan ng paglikha ng mga grant, workshop at festival na nagkokonekta sa dalawang mundo at nagtatagyod ng isang mas malusog, mas kolaboratibong ecosystem para sa lahat. Sa huli, parehong mahalaga ang indie at mainstream animation para sa kaligtasan at paglago ng industriya. Ang mainstream ang nagbibigay ng ekonomikong gulugod at technical na training ground. Ang indie scene ang nagbibigay ng artistikong kaluluwa at ang makabagong espiritu. Hindi maaring umunlad ang isa nang wala ang isa. Kailangan ng mainstream ang paggamalihay ng indie upang hindi maging lipas. At kailangan ng indie ang resources ng mainstream upang makita at marinig. Sa pamamagitan ng pagsasanib puwersa, makakalikha sila ng isang ginintuang panahon para sa Philippine animation. Isang panahon kung saan ang ating mga kuwento, sa lahat ng kanilang magkakaiba, makulay, at tunay na ganda, ay sa wakas ay magiging sentro ng entablado.